Right, mga kapatid, welcome back po sa ating tatalakayin. Bibigyan natin ng mga opinion at reaction. Magbigay lang tayo ng paggalang. Magandang hapon po sa inyo lahat. Buong puso po ako nagpapasalamat. At nawa, datnan po kayo ng marami pang mga biyaya upang sama-sama tayong ah, makatanggap ng mga biyaya nagmumula sa amin. Salamat po ha. Okay, mga kapatid, simulan natin. Mayroon lang po akong tatalakayin na ipapaabot sa inyo regarding na sa mga naglalabasang mga issue, mga haka-haka na papasukin daw yung sentral ng INC base do sa mga pero hindi naman kumpirmado eh. Kumbaga naririnig lang natin at saka yung base do sa nilabas na pahayag ng ating Senador Cadante Marcoleta eh may nakaabang na warrant of arrest at nakita niya nga daw yung part na yun yung bibigyan natin ng opinion at reaction at kung paanong mga dapat nating yung mga implikasyon nito. Okay, simulan natin. Yung sa arrest warrant ng ating Cadante Marcoleta. Ang bagay, kung nakita na ni Cadante yan, yung Senador Dante Marcoleta yung warrant, ibig sabihin, permado na ni Boying yan, ni Remulla at saka ng Sandigan Bayan. Pero may naglalabasan na doon sa conference daw ng PNP at saka ng DILG, hindi malaman kung wala daw gusto mag-handle ng arrest para pero yun yung mga haka-haka lang. Pero ang akin lang po, bigyan ko po kayo ng sa amin po, sa ating mga mamayan, sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, INC. Mayroon po kasing kwan yan eh, yung tinatawag ng po, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Hindi pwedeng alisin po yun. Kung anong nararamdaman ng kwan, yun din ang nararamdaman ng kabuuhan. Kaya ang akin pong opinion dyan, reaction, siguro, kung mayroon na pong arrest warrant, ilatag nyo po o i-serve, di ba? Serve nyo sa part na yon para maidepensa naman ni Senador Dante Marcoleta yung kanyang sarili. Pero lagi natin tatandaan yung mga kaanib at mga membro ng INC. Kwan po yan. Sa aking kwan, matitino po sila eh. Matitino po lahat, karami. Talagang matitino. Masunurin sa batas, masunurin sa pagbabayad ng buwis. Kaya sana naman magdalawang isip. Pero kung meron po kayong matibay na ebidensya at hindi mga imbento base ng Senador Marcoleta na imbento lang, di natin masasabi yung sitwasyon. Kaya dapat maging maingat po sa ganung sitwasyon dahil unang-una, hindi wag niyo pong itulad ang INC po, wag niyo pong itulad sa QOGC. Wag niyo pong itulad sila doon. Kasi ibang kompo niyan. Malalim ang doktrina niyan. Malalim. Bagamat pa may mga ganun din silang sitwasyon pero pagdating sa ganitong sitwasyon, iba yung INC sa part ng kanilang pagkakaisa. Sabi ko nga doon sa mga comment ko sa iba, kung gusto niyo talagang permahan mo na o kaya iserve nyo na po. Diba? Iserve nyo na po yung warrant kasi nakita naman daw ni Cadante yan. Para maidepensa naman ni Senador Dante Marcoleta yung kanyang sarili. Pero hindi natin maiaalis yung kanilang sentimento ng mga, di ba, ka-iglesia niya, ka-INC niya. Sana, maunawaan nyo rin kung anong sentimento nila. Nasasaktan sila eh. Dahil alam nila yung tao, alam nila yung senador na talagang lumalaban lang sa korupsyon. Ginawa ng kwento, ginawa ng mga sari-saring, samut-saring mga kumbaga, inventong mga kaso, di ba? Kaya, wag niyong akalain na yung ginawa niyo sa QOGC, ganun-ganun lang po INC. Hindi po. Iba po yan. Iba po ay ang INC sa larangan ng ganong sitwasyon. Sabi nga, di ba, nauna ko kanina, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong. Kaya yun po ang aming ang aming panawagan. Sana naman maging makatarungan, maging maayos kasi hindi sila'y
lumalaban lang, gusto lang ilabas yung kung ano ang katotohanan. Pero kung gagawin niyo yung mga bagay na yon sa sitwasyon na yon, hindi naman papayag yung mga diba, kaanib ng INC sa ganung part. Dahil sila ikon talaga hindi sila mga violenteng tao. Oh, maniwala po kayo. Masunurin po sila sa batas. Masunurin sila kung anong mga alituntunin o binibigay na kung ano ang batas. Masunurin po sila. Pero once na iba kasi yung pagkinanti mo na po Ramdam po kasi namin yun. Ramdam ng mga kaanib yung pagkinanti mo. Ramdam nila po yun. Sila, kahit hindi sila ang kinanti mo, nasasaktan sila. Kasi ganun sila. Kadedikasyon. O ganun sila magmahal sa kapatiran. Talagang masasaktan sila. O, sana man mag-isip po kayo. Makita niyo po yung sitwasyon. At sana maging matauhan po kayo sa part na yun. Kasi ako ba hindi nagsasabi ng ano pa man. Yun nga, maging maingat po sa sitwasyon. Ganon din po, sana po makita niyo po yun, yung sa part na yun at hindi po sila mga violenteng tao. Sa part naman po ng mga tinatawag na haka-haka na papasukin dahil nga daw nandun yung si Senador Bato de la Rosa, hindi, wag niyong gagawin po yan. Maniwala po kayo. Please, nakikiusap po kami. Wag niyong gagawin yan, yung part na yan. Yung mga ganyang estratehiya nyo para gano'n lang, para bigyan nyo lang ng pamamaraan para meron kayong dahilan para pasukin o please, nakikiusap po. Wag niyong gagawin yan. Kasi may isang 5 sa mga politiko na nandito na nanunungkulan, ni isang 5 wala po kayong ambag dyan sa sentral. Kaya nakikiusap po, wag niyong papasukin o wag niyong katatangkain. Dahil unang-una, yan po ay talagang sagradong lokasyon. Sagradong lokasyon yan sa mga INC. Talagang nandyan yung maging buhay ng mga membro, ilalaan dyan, itataya dyan. Maniwala po kayo. Hindi po sila mga violente. Pero once na kinanti nyo sa isang party na yan, hindi po yan tutulad. Huwag nyo itulad sa KJC po yan. Na ginanong-ganon nyo lang, huwag nyo pong gagawin po yan. Dahil mga matitino po sila, masunurin sa batas. Sana makita nyo po. Nakikiusap po kami. Nakikiusap po na huwag nyo pong gagawin. Kung totoo man, dahil hindi naman kumpirmado, di ba? Na gano'n nga talagang ay ito'y kwento-kwento o baga haka-haka lang ng iba na gano'n na talagang nandyan daw na hindi gagawin ng tagapamahala po yan. Nandyan si Bato. Nagdadahilan lang po kayo para mayroon lang kayong dahilan para gawin ng bagay na hindi nararapat. Kaya nakikiusap po kami. Nakikiusap po na sana mag-isipan yung mabuti. Pero naniniwala po ako na hindi mangyayari yung gano'n yung sa part na yon. Pero kung sakali man gawin nyo po ang part na yon, hindi po magdadalawang isip ang buong INC na ipagtanggol kung ano man ang kanilang ginawa dyan. Kasi unang-una, yung ginamit dyan o sa part na ginastos dyan, dugot pawis nila yan. Opo, maniwala po kayo. Dugot pawis nila po yan. Ni isang 5 wala po kayong ambag dyan. Okay lang naman kung pupunta po kayo, bibisita kayo, titingnan kung anong sitwasyon o ano pa man na part na kung. Pero yung paghihinalaan nyo, ibang usapin po yan. Pero kung nandiyan pupunta kayo para bumisita, makikipag ganyan para alamin kung anong dapat. Kasi kortesiya rin po yan kung bibisita lang po kayo dyan. Pero once na nagkaroon ng galos dyan o ano pa mang bagay na ginawa nyo, katulad ng ginawa sa KJC na naghukay-hukay kayo dyan, maniwala po kayo, itataya ng buong INC ang kanilang buhay para sa kanilang mahal na INC. Ako po nagsasabi sa isang part na yun kasi unang-una, hindi po mga violente yung INC. Hindi po sila mga violente. So, kaya nga sabi ko, masunurin sa batas, masunurin ko ano ang alituntunin ng pamahalaan
lahat ng bagay katulad nung linya mamamayan, ginagawa nila yan. Diba? Sa part na yun para makatulong sa sambayan ng Pilipino. Pero kung dadahasin nyo po o bibigyan nyo ng ah, para bang basta lang pagbibintangan nyo na para lang meron kayong dahilan para puntahan dyan o lusubin o ano pa man, halughugin ng loob, nakikiusap po, wag na wag nyo pong gagawin yan. Kasi po yung sagrado. Sagradong kinaiingat-ingatan ng buong INC, yung part na yan. Ni umihi ka nga dyan, di magawa eh. Di ba? Minsan, sa mga bakod-bakod, ihian mo lang nga sila dyan eh. Talagang sasawayin ka na nila. Hindi katulad ng iba, makita mo na umihi sa mga bakod-bakod. Once na inihian mo yung bakod niyan at nakita ng isang INC, sasawayin ka po. Pakikiusapan ka, sasabihan ka. Dahil unang-una, sagrado nga po yan. Kaya nakikiusap po, sana wag niyong ituloy yung ano pa man bagay na gagawin niyo dyan. Hindi sa ano pa man bagay na ano pa man. Dahil, siyempre, nakabukod yung religion o nakabukod ang government. Nakabukod yan eh, separation of power yan. Pero alam natin na mapuwersa ang gobyerno. Pero sana wag niyong tantyahin ang puwersa ng INC. Dahil hindi sila mga bayolente. Hindi sila katindi na katulad ng iba na talagang, di ba, mga bayolente sa part na yon. Hindi po. Pero once na ginawa nyo na hindi dapat nila o makita nila na para bang binababoy nyo na o ginagawa nyo na hindi maganda yung central, hindi po magdadalawang isip ang mga INC na ipagtanggol ang kanilang central na alam nilang sagrado. Minahal nila ito. Kaya nakikiusap po sana maging mahinahon po kayo sa part na yon. Naging masunurin ang INC sa part ng kung anong palatuntunan o tuntunin ng government. Hindi sila palasuway. Sana wag niyong gawin po yan. Kung totoo man, yung mga usap-usapan na yan. Kung natutuwa yung mga kabayo na ating pananampalataya sa part na yon, lalo higit sa Father Reyes o sinasabi Mr. Reyes, pare, tapos yung si Sister Melba sa part na yon, tatapatan nila yung part na yon. O ano pa man bagay, wala namang masama po doon. Tapatan niyo po dahil karapatan niyo naman po. Pero ang aking opinion at reaction doon, yung ginawa nila sa Jensan, kung paano tumulong ang INC, yun po ang tapatan niyo po. Tapatan niyo po yun, ipakita niyo sa sambayan ng Pilipino na ganun din ang diwa niyo at ang iyong damdamin sa part na yun. Yun ang tapatan niyo. Huwag niyong balasobasin o ano pa man nasasabihin na kulto. Hindi po, maniwala po kayo dyan. Masunurin po ay ang INC sa lahat ng utos o mga lituntunin kung anong isinasaad sa ating batas. Naniniwala po kami na sana magkaroon po kayo ng bigyan kayo ng magandang pag-iisip ng ating Ama. Yung mga part na nag-iisip na ganyan, sana wag pong pahintulutan ng Ama. Pero kung magiging marahas po kayo, wala po naman kami magagawa. Wala naman po magagawa. Kung hindi, idepensa o bigyan ng o depensa kung ano man ang kanilang pananampalataya. Salamat at God bless po. Sana wag po kayong padalos-dalos. Sana maging maayos po para maayos po ang ating bansang Pilipinas. Walang gulo, walang ano paman dahil hindi natin hawak ang sitwasyon. Kapag kinanti nyo po yan, hindi nyo po hawak ang sitwasyon. Hindi sa ano pa mang bagay dahil sila ay masusunurin, mga matitinong tao, masunurin sa batas. Pero once na kinanti nyo po yan. Salamat at God bless po. Sana maliwanagan po kayo. Makita nyo kung anong dapat. Kung kayo'y gumagawa lang ng paraan para ganon, wag naman po. Thank you at God bless po. Ingat po tayong lagi. At nawa, matapos na po yung kaguluhan, matapos na po at ating bansa at ang ating mga kababayan ang ating tulungan sa lalong higit sa mga naapektuhan ng kalamidad upang sila man maramdaman nila ang pagmamahal natin. Salamat at God bless po. Ingat po tayong lagi.
Ingat po tayong lagi. Ingat po tayong lagi.